Dapat bigay natin ang karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon gabi na ito. Amen. Purihin ang Panginoon ang buong sanlibutan.
na yung logo natin. Hindi na baba. Okay. Talagang ano, Oh. yan. Hanap tayo ng komportableng lugar, no? Na kung saan ay maging malinaw na marinig natin yung mensahe ng Panginoon. Kasi napakahalaga nito sa atin na dapat nating makita kung ano yung gustong iparating ng Panginoon sa atin, no? So, konting tiis, tiyaga, no? Darating ang araw, bibigyan din tayo ng maayos na panambahan ng Diyos. Ang pinakamahalaga dito, no, yung willing at handang makinig sa salita ng Panginoon. Amen. So, maraming salamat sa gabi ito, no? Patuloy po nating tawag nito, patuloy po nating ginagawa ang mga trabaho natin kay Lord in God's will, no? Talagang patuloy natin ipag-pray na yung mga binuksan natin mga Bible study ay mag-boom, no? Para pag ito ay nag-boom kahit mo papaano ay kakalat ang gawain ng Panginoon dito sa Pampanga at makapag-develop ng mga manggagawa ng ating Panginoon. So I believe nasa maayos na tayo ngayon ng kalagayan, no? Hiramin natin sandali yung ating mga spiritual na tenga at spiritual na puso at pakinggan ang maangang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating pong mga puso. Maluwag natin buksan ang ating kaisipan, ang ating mga puso, sapagkat nais ng Panginoon sa gabing ito ay mamuksan ang ating kaisipan patungkol po sa Kanya. Sa gabing ito, pag-aaralan po natin yung tinatawag na the importance of prayer. Ang kahalagahan ng pananalangin. No? Bakit mahalaga ang pananalangin? Bibigyan ko kayo ng isang tanong katulad nito. Di ba? Napakahalaga po sa atin yung tinatawag na cellphone. Amen ba yon? Kapag yung cellphone nawala sa atin, no? Parang mayroon na kulang sa atin. Tama ba yon? Kaya yung iba, pag tingnan mo to, pagkagising pa lang ng umaga, cellphone na hanggang awak eh. Kasi automatic na yun sa kanya. Built-in na yun sa kanya. Kaya kapag nawala yung cellphone na yun, na parang may kulang na sa kanya. Nakukuha po. So, ibig sabihin, mahalaga sa kanya yung cellphone. Ganon din sa atin. Sa isang mananampalataya kay Jesus. Kung gaano kahalaga ang panalangin sa atin bilang isang mananampalataya. Gaano kahalaga, no? Katulad nga, sabi ko nga, binigyan natin ng simpleng definition lang para maintindihan natin kung gaano siya kahalaga. Ganun pala sa importansya sa atin. Nakala ko lang, ganito lang, hindi pala. No? Meron tawag nito, doon mo lang ma-realize kapag ang isang bagay na hindi mo ginagawa, no? Ma-realize na malaga pala siya sa buhay natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Katulad nito, ang basic definition of prayer, no? Ang basic definition ng panalangin, oxygen, is like an oxygen. Pag sinabing oxygen, diyan ka humihinga. Inhale, exhale. Naglalabas ka ng sentimiento de patatas mo sa harapan ng Diyos. Naglalabas ka ng mga bagay ng laman ng iyong puso. Kaya ikaw ay masaya, malungkot, o may mga problema ka pinagdadaanan, nilalabas mo yan. Inhale. Tama ba? Inhale. No? Ngayon, kapag after mong nailabas yun, yung presensya naman ng Diyos, ang hinihintay mo, exhale. No? Tama ba? Inhale. Yung inhale, paglabas. Exhale yung paglabas. Ay, exhale yung paglabas. So, ibig sabihin, yung exhale, kumbaga doon mo nilalabas. No? Doon mo nilalabas yung lahat ng meron sa puso mo. Yung inhale naman, dito ipinapasok mo yung tawag nito ng kasagutan, presence ni Lord upang mapanatag ka sa ating pong mga buhay. So, subukan natin. No? Okay, sige. Iano muna natin yung ating isip. Relax. Okay. Sige. So, ibig sabihin, no? Tawag dito, subukan natin, huwag huminga
ng isang araw, anong mangyayari? Mamamatay. Ilang minuto nga lang hindi ka huminga, mamumutla ka na. No? So, ibig sabihin, kapag hindi ka na huminga, may possible na mamamatay ka. Tama ba yun? No? Ganon din sa atin. Kapag hindi na tayo nakapag-pray ng isang araw, meron tayong na-miss. Naniniwala ba kayo doon? Pag hindi tayo nakapag-pray ng isang araw, 2 araw, 3 araw, meron tayong na-miss. Anong na-miss? Na-miss natin yung boses ng Panginoon. Na-miss natin yung presence ni Lord. Na-miss natin yung gustong sabihin ni Lord sa atin kapag hindi tayo nakapag-pray. At kapag hindi na tayo totally nagpipray, ang tawag na sa atin, ano? Zombie. Bakit zombie? Kasi we are living dead. Buhay nga tayo, and yet patay tayo. Saan tayo patay? Patay yung espiritu natin. Kaya dahil kung patay na espiritu natin, hindi na natin maririnig yung tinig ng Diyos. Kasi hindi na tayo nagpipray. Kaya kung ano na lang dumarating sa ating mga buhay, no? Hindi na natin isinasang-ayon sa Diyos yung mga bagay na nangyayari sa atin dahil nagiging sin-conscious na tayo rather doon sa spiritual conscious. Alam niyo po, sabi ko nga, kapag nagpipray tayo sa Panginoon, meron siyang sinasabi sa atin. Mahalaga yun na marinig mo yung sinasabi. Ang problema kasi kapag nagpipray tayo, one-sided lang, nagiging one ticket lang. Pero hindi natin alam, kapag nagpipray tayo, ang Diyos po ay nagsasalita. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon ang Diyos ay nagsasalita? Tingnan niyo itong word na to. Ano sabi? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will. So sa makatwid, kapag tumawag ka, no, meron siyang sagot. Ang problema, salita tayo ng salita sa Diyos, hindi natin hinihintay yung sagot. Meron siyang sinasabi, inaano lang natin, kumbaga meron siyang sinasabi, binabaliwala natin. Kaya akala natin, sa buhay natin, after mag-pray, wala na. Lost command na tayo. Ano na nangyari? No? Meron siyang sinasabi. Kailangan maging sensitive tayo doon sa gusto sabihin ng Panginoon. Kaya kapag nagpipray ka, hindi pagkatapos in Jesus name, Amen, sabay tayo, alis na. Hindi ganoon. Pag nagpipray tayo, mag-stay muna tayo doon. Ng ilang minuto. Kung kaya ng 30 minutes, 15 minutes, 1 hour, mag-stay ka muna doon. Hintayin mo muna, baka may gusto sabihin sa iyo ang Panginoon. No? O kaya magbasa ka muna ng Bible. Baka meron sa gusto sabihin sa iyo ang Panginoon. Nagsasalita ang Diyos. Amen. Kapag po tumawag tayo sa Kanya, meron siyang gustong iparating sa atin bilang mga anak niya. Kaya ang nangyayari, nagpipray nga tayo, hindi natin pinapakinggan yung gusto niyang mangyari, kaya walang nangyayari sa buhay natin. Napipick up niyo po yung ibig kong sabihin. No? Oh God. Hanggat hindi natin natatouch yung throne room ni God, hanggat hindi natin natatouch yung puso ni God, hindi magiging malinaw yung calling na meron tayo. Hindi magiging malinaw kung ano talaga pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi wala kang naririnig na direksyon. Kaya takbo ng ministry na meron tayo, kaya ano na lang, no? O sumasabay na lang tayo sa agos. Pero kapag nagpipray ka, naniniwala ko 100% kapag nagpray ka, may sasabihin sa iyo ang Diyos. May pagagawa sa iyo ang Diyos. May sasabihin sa iyo. Naniniwala ako doon. Meron na ba kayong karanasan ng ganyan? No? Subukan po ninyo. O baka meron lang siyang sinasabi sa inyo, ini-ignore nyo lang. Ayaw nyo lang. Takot lang kayo. Meron siyang sinasabi. Meron siyang pinagagawa sa atin. Namimiss natin yung tinatawag na ano, namimiss natin yung kanyang salita, yung mensahe niya. Minsan, nagmamaneho ako, no? Nakakarating ako kung saan-saan. Tapos, nakikita ko yung mga tao, minsan, masaya silang kwentuhan ng kwentuhan, masaya silang makikipagharutan, no? At pag tumatagal-tagal ka doon sa isang lugar, parang yung kwentuhan nila ay hindi nauubos, no? Talaga namang wato sawa yung kwentuhan, no? Pagdating dito,
Ang daming na ilalabas. Blah, 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 blah. Pero kay Lord, wala man tayong naibigay na kahit ilang minuto, kahit ilang oras man lang nakapag-usap sa Kanya. Mas gusto pa natin kausapin siya rather sa Panginoon. Kaya hindi nagiging malinaw yung direction eh. Hindi malinaw yung pinagagawa ng Diyos sa iyo kasi walang malinaw na direktang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya nga po itong life, no? Ang panalangin natin, ibaptize ng Panginoon ng espiritu ng pananalangin. Ibaptize ng Panginoon na mabuksan ang espiritual na buhay, espiritual na mata. Bakit? Kasi may mission tayo eh. May mission tayo. Kaya napakahalaga po ng pananalangin sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya itong panalangin ito ay panalangin, is asking a privilege na kung saan ini-encourage tayo ng Panginoon na tumawag. Tatlong bagay na kahalagahan yan. No? Call unto me. Ini-encourage tayo ng Diyos na tawagan siya. Ini-encourage tayo ng Panginoon na tawagan siya. Ini-encourage niya tayo. China-challenge na tawagan ninyo ako. Anumang oras, 24 hours a day, 24/7, bukas ang aking linya. I'm waiting for you na marinig ko ang tinig mo. Excited siyang marinig ang tinig mo. Excited niyang marinig ang mga bagay ng laman ng puso mo. Tanong, excited ka rin bang marinig kung anong laman ng puso ng Diyos para sa iyo? Call unto me. Kung gusto mong makausap ang Panginoon, ang language ng prayer. Ang language ng prayer. Ang ginagawa lang natin minsan, no? It is a neglecting part in our Christian life. Kaya nami-miss natin yung message ni Lord. Nami-miss natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Nami-miss natin yan. Nami-miss natin. Naka-experience na ba kayo na talagang may prompting sa puso ninyo kung paano nangungusap ang Diyos? May mga pagkakataon niya, may audible voice, no? Or something naman na talagang within, ini-impress sa iyo ng Panginoon yung mga gustong sabihin sa iyo ng Diyos. O sometimes naman dito, sa salita ng Panginoon, no? Na nilalagay ng Diyos, no? Kaya ini-encourage na tayo na tumawag para marinig mo yung kanyang tinig. Marinig mo yung gusto niyang sabihin sa iyo. Marinig mo yung mga words of comfort, words of healing, words of encouragement, words of direction. Amen. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung anong calling, anong direksyon na meron tayo. Baka hanggang ngayon, bakit na lang tayo basta nag-i-exist na lang, di pa rin natin alam hanggang ngayon. Kaya through prayer, lumalalim po yung relationship natin kay God. Through prayer, nakikilala natin si God kung sino siya. Kaya lalong lumalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi tayo basta maibubuwal ng anumang bagyo, ng anumang sakuna, ng anumang trahedya ng buhay. Why? Because kilala mo siya. Paano mo siya nakikilala? Through prayer. Meron kayong conversation ng Panginoon. Meron kayong conversation ng Panginoon. Sabi ko nga, mahalagang marinig mo yung tinig ng Diyos. Mahalaga. Kaya sa panahon, no? Sa panahon na may mga problema tayo, no? Sa panahon na may mga problema tayo, may problema ka ba ngayon? Mabigat na ba? Halos dumapa ka na sa problema mo? Again, may paanyaya ang Panginoon. Ano yung paanyaya ng Panginoon? Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigyan ng lubha sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And that is the promise of God. No? Ang promise ng Panginoon.
Panginoon, kapag once na lumapit ka, may problema ka kahit anong bigat niyan. No? Ang promise ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Kapahingahan hindi lamang ng kaluluwa, hindi lamang ng kaisipan, hindi lamang ng emosyon. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, makakaramdam tayo ng kapahingahan. Kapag ikaw ay pumunta at lumapit sa Diyos, Lord, tulungan mo ko. Ang kamay ng Diyos ipapatong sa iyong balikat. Anak, nandito lang ako. Kasama mo ako. Ay, mapapansin mo. Sabi nito, Lord, pagod na ako. Give up na ako. No. Don't do it again. Nakasama ako. No? Kaya lumalakas ka eh. No? Yung problema na hinaharap mo, nagiging matapang ka kahit may problema ka. Yes, kakayanan ito. Bakit? I can do all things through Christ Jesus. Amen. Magagawa ko lahat ng bagay. Dahil alam ko, kasama ko si Jesus. Saan mo nakukuha yung strength na yan? Kay Lord. Kasi sabi niya di kita iiwan. Di kita papabayaan. Kaya i-encourage niya, tumawag ka para makomfort ka. Makomfort tayo. Si David, pansinin niyo si David. Sabi niya, yea, do I walk to the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Hindi daw siya takot sa anumang evil, anumang death na nasa harap niya. Bakit? Hindi siya takot. Anong katwiran niya? I will fear no evil, for you are with me. Hindi siya takot dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Amen. Kaya anumang hamon ng buhay na meron ka, as long na kasama natin ang Diyos, hindi tayo basta-basta maigugup. Ano sabi ng Diyos? Greater is He that is in us that He is in the world. Mas malaki ang Diyos natin kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Kaya, ito yung kahalagahan ng pananalangin. Once na nanalangin ka, the presence of God will envelop you. The presence of God will embrace you at makakasumpong ka ng tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa. Sabi ng Psalms 91, verse 1 and 2, pasinin niyo yung mga words. He who dwells. Sino man daw manatili in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. Makakasumpong ka ng kapahingahan if you dwell in the shelter of the Most High. Alam niyo shelter of the Most High? The very presence of God. Your prayer altar, your prayer room. Napanood niyo ba yung Jin? Yung tawag nito, yung war room ba yun? Napanood niyo na ba yung war room? Di ba yung matanda? Pumapasok siya doon. Who there the devil? Ganun siya mag-pray noon, matanda, no? Napanood niyo yung war room? Napanood niyo na yun? No? Hindi pa, napanoorin po ninyo. Every time po yung matanda nakakaranas siya, papasok siya doon sa war room niya, no? Doon niya babanatan ng diablo. No? For the weapons of our warfare are not carnal, but the mighty through God to the pulling down of the stronghold. You devil! Sabi ng matanda. No? Lumalakas siya. Nakakaramdam siya ng lakas ng tatag. Doon niya binabanatan yun. Doon the shelter of the Most High. And that is the prayer altar. Sa panalangin mo, sa kwarto mo, sa CR, kung saan ka pwede mong ilabas ang mga bagay na meron ka. Kahit anong bigat na meron, guguho ito sapagkat yung presence ni Lord ay mas makapangyarihan. Amen? Naalala nyo? Yung tawag nito? Yung walls of Jericho. Yung walls of Jericho, napakalaki, napakataas. At walang pwede makapasok doon. At bago ka pa makapasok doon, mamamatay ka na. Sa sobrang kapal ng pader, sa sobrang taas ng pader, sa kapalibot ng mga kalaban. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nasabi ng Diyos, huwag kayong iibig, huwag kayong magsasalita. Ang gawin nyo lamang ay umikot ng 7 beses na kasamang pagpupuri. At pagdating na ika-7 beses, sabay-sabay kayo sisigaw. Kay Yahweh ang tagumpay. Amen? So sa atin, no, kapag gano'ng kalaki yan, no, awit lang tayo kay Lord.
Awit lang. No? Huwag kang tumigil ng awit. Hindi mo alam habang umaawit ka, minister ka ng Lord. Na-experience nyo na ba yun? Yung na meron kang problema, tapos bigla kang umawit, at yung awit na yun ay parang kinakausap ka ng Panginoon. Unti-unti lang nagka-calm down yung nasa puso mo, at umiiyak ka na lang. No? Alam niyo, sabi ko nga, isa sa mga paborito kong awit, yung sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo, O Amang mapagmahal, ito ang panalangin ko, makita ka nilang lahat sa buhay ko. Yes, my friend. Alam niyo, sunod ko doon, change my heart, O God. Make me, no? Change my heart, O God. Ano sunod doon? Ha? Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Diba? Pinapabago mo yung puso natin sa Diyos. Pinapabago. At pag pinapabago natin ang puso ng Diyos, nakikita at gusto ng Diyos na baguhin ka. Gusto ng Diyos na ayusin ka. If you stay, if you dwell in the shelter of the Most High, you will find peace. You will find rest in the presence of God. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, whom will I trust. He is my refuge, sa aking tanggulan, siya yung aking sanggalan. My God, whom will I trust. If you call Him, mararanasan mo yung kamay ng Diyos. Mararanasan mo. Subukan mo. Na-experience nyo ba kapag kayo ay nag-pray? Subukan nyo lang. Yung bang mag-pray kayo, bago kayo mag-pray, maligo. Mag-toothbrush. Magpabango. Tapos mag-set kayo ng isang place na parang napakalinis na place. Lumuhod kayo, maglagay kayo ng sounds. Yung sounds ay yung mga solemn sounds. Sometimes instruments, or sometimes yung mga song na talagang nakakalift. Kahit mo, hindi kayo magsalita, magstay lang kayo doon. Bibisita yung Holy Spirit. Bibisitahin kayo. Bibisitahin kayo. Mamimiss mo yung kanyang pagbisita. Na-experience nyo ba yung pagbisita ng Holy Spirit sa inyo while in pray? Sino na ba nakaranas niyan sa atin? No? Ikaw? Diba? Ang sarap, no? Para kang dinuduyan. Amen, amen, I believe. Naranasan ko rin yun. No? Kaya ano sabi nung kata? Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Ayaw mo nang umalis eh. Ayaw mo nang tumigil because the presence of God nandoon sa lugar na yun. Heaven. Amen. Kaya kapag nararamdaman ko yung presence ni Lord, hallelujah, yung glimpse of heaven, pinaranas na sa atin ng Diyos. Ako po yung ibig sabihin. Yung touch of heaven, pinaparanas sa iyo ng Diyos every time na bumibisita ang banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. And I will encourage you, people of God, stay in the presence of God. Manatili ka doon. Magpakumbaba ka. Sabihin mo laman ng puso mo. I-pull out mo lahat na yon. At nakita ng Diyos yon. And the Holy Spirit bumababa. Tama, sabi ni Sister Iris, manginginig ka. Manginginig ka. Sabi ng Book of Job, dumaan yung presence ng Lord, yung aking kalamnan nanginig. Nabasa niyo yan sa Bible? Nung dumaan si Lord, yung aking buong katawan nanginig. And that is the experience. Kapag yung Spirit ng Panginoon, kapag nagpipray ka, manginginig yung laman mo, hahayaan mo lang yon. Habang nanginginig yung laman mo, yung mga demonyo, yung mga devil inside us, manginginig yun na parang kumukulo sa kanila. Nabanggit nyo ba itong word na to? Pansinin nyo to. Ano bang verse yun? Ang sabi niya doon, I think Psalms 101, na sabi niya, bless the Lord,
O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ginagamit niyo ba yan sa prayer niyo? Ginagamit niyo? Amen. Baka hindi niyo naintindihan yung word. Uulitin ko. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Napipick up nyo. Inuutusan mo ang iyong kaluluwa na magpuri sa Diyos. At inuutusin mo rin ang lahat ng nasa iyo ay magpuri sa Diyos. Nakukuha po. Ngayon, sabi ko, all that is within me, bless His holy name, including demon. Inuutusan mo siyang magpuri sa Diyos, ayaw ng demon na purihin ng Diyos. Ang kaya purihin ng demon, si Satanas lang. Siyempre, pag pinuri nila ang Diyos, lagot ang mga demon kay Satanas. Kaya, all the rest within me, bless His holy name. Inuutusan mo siya, including demon. Demon of lust, demon of life, demon of deception, demon of whatever it is na meron sa atin. Inuutusan mo siyang umalis. Kaya mapapasin mo magiging. Ewan ko lang kung na-experience yung maglalak yan. Maglalak ito. Lalabas yung dila. Lalaki ang ulo. Hindi mo maintindihan. Kusa na lang gagalaw ang katawan mo. Hindi mo naman ginagakusap gumagalaw. Ibig sabihin, yung mga demon hindi mapakali kung saan-saan nagpupunta. Dahil ayaw nilang purihin ang Diyos na buhay na may gawa ng langit at ng lupa. Kusa-kusa sila nag-aalisan. Amen? And after that, makapansin mo, gagaan ang pakiramdam mo. Gagaan ang pakiramdam mo. Oh, salamat lang, salamat. Woo! No? Gagaan yung pakiramdam. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa. Namimiss natin yung tinig ng Diyos, yung pinapagawa ng Diyos, yung gusto sabihin sa iyo ng Diyos. Once you are not give time to pray and devote to God, namimiss mo yon, kapatid. Namimiss mo yon. Kapag hindi mo naririnig na yan, you are sin conscious. Pag sinabing sin conscious, no? Mas nagiging after ka na lang sa mga bagay na makalaman. Wala nang time for the spiritual things. Pansinin nyo. Pansinin nyo yun. Salaminin po natin ang ating sarili. Once na di ka na nagpipray, kasunod nun di ka na rin nagbabasa ng Bible. Papansin nyo yan? Once na di ka na nagpipray, kasunod nun di ka na nagbabasa ng Bible. Once na di ka na nagbabasa ng Bible, di ka na rin nagpipray, kasunod yan, wala ka na rin ganang umatay sa mga Bible studies. Ayaw mong mag-win. Ayaw mong i-share si Jesus. No? Bakit? Kasi walang malinaw kung ano yung pinasasabi ng Diyos sa puso. Hindi ka makapag-minister sa mga tao. Kaya ni-encourage ng Panginoon para makausap natin siya at marinig yung kanyang tinig at sabihin sa iyo kung anong direction, kung sabihin sa iyo kung anong mga pinagdadaanan mo, a word of comfort, a word of healing, a word of praise, a word of direction. Kailangan mo tumawag sa Kanya. Once na ikaw ay tumawag sa Kanya, the second thing is, I will answer you. Sasagot siya. Sasagot siya sa mga panalangin mo. Ewan ko lang kung meron ng totoong nakarinig ng tinig ng Diyos. Hindi ko sinasabing narinig ko na yung tinig ng Diyos. Hindi naman ako, napaka-special ko naman kung narinig ko yung tinig ng Diyos. Pero sa totoo lang, normal sa mga anak ng Diyos ang marinig ang tinig ng Diyos. Normal yon. Kasi anak ka niya eh. Nakuha po. Kaya meron siyang gustong sabihin sa iyo. Naalala ko, noon nasa kabila pa tayo, ang daming mga messages na nilalagay ang Diyos sa puso ko. At alam mo kung sino-sino yung mga taong yon. And I give them warning. Kung hindi nila titigil yung mga bagay na yan, no, merong kahinatnan itong mga taong ito. And I see in my eyes, dahil hindi sila tumigil sa kanilang kinalalagyan, bagsak sila.
Kasi may mga warning eh. May mga pinapasabi ang Diyos ahead of time. Bago ka pa man bumagsak, bago ka pa man mawala, nire-remind ka na Lord because Jesus loves you so much. Ayaw kanyang bumagsak, ayaw kanyang mawala, ayaw kanyang mapariwara ang buhay mo. Bago pa dumating yon, magsasabi na sa'yo, magsasabi na ang Diyos sa'yo. Ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang klaseng paraan, kapatid ko, in faith. Iba't ibang klaseng paraan. How? Hebrew 1:1. Pasinin niyo yung word. Noong una, nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno, kina Abraham, Isaac, and Jacob. Sa iba't ibang panahon, panahon ni Joshua, panahon ni David, panahon ni Ezekiel, panahon ni Malakias, iba't iba. At ang sabi niya, at sa iba't ibang paraan. Nakuha niya, nagsasalita ang Diyos sa iba't ibang paraan. Hindi siya nagsasalita ng misanan lang. Di ba tayo ganito? Ganito. Yung way of communication natin, kung ayaw natin magsalita, ano yung way of communication? Sometimes, turo. Diba? Yung pipi. Diba? Yun ang way of communication niya. Or sometimes naman, dahil ayaw mo magsalita, sometimes yung communication mo, diba? Bisa naman mata. Iba't ibang ways, iba't ibang paraan, how to communicate. Paano tayo makipag-communicate? Paano tayo sasabihin yung mga gusto natin sabihin? Nakuha nyo? Even God, iba't ibang paraan. Magbibigay ako ng dalawa, marami yan, pero dalawa lang. Baka sakali makita nyo, yung meron pala sa sinasabi sa inyo, hindi nyo alam na kinakausap na pala kayo ng Diyos. Tingnan nyo. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip. Baka may mga panaginip kayo, no? Baka may mga panaginip tayo na hindi pala natin alam. Yung panaginip pala ng Diyos, yung pala panaginip na yun ng Diyos, ay yung pala yung mensahe ng Diyos, hindi lamang para sa'yo, maging sa buong mong sampayanan. O kaya naman sa buong mundo. Sometimes God speak through dreams. Kaya may mga panaginip na minsan hindi mo maintindihan, parang ano lang, bunga lang ng alalahanin, bunga ng pagod, pero hindi mo pala alam. Kaya palang pinakita yon sa iyong panaginip, merong gustong iparating sa iyo ang Diyos. Kaya wag natin baliwalain yung mga panaginip na napapanaginipan natin. Ikwento natin, malay natin, yung panaginip pa lang yan ay mensahe na matagal mo nang hinihintay na sagot. Hindi mo lang alam. Naghihintay lang pala ng tamang panahon, tamang interpretasyon, tamang tao lang papaliwanag ng mga panaginip na yan. Tingnan niyo itong word. Nagsasalita siya saan? Kanino? Sa panaginip. Sinong siya? God. Nagsasalita siya sa panaginip. Ang pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao ay nahihimbing. Nakuha niyo? Nagsasalita siya. Kaya hindi lahat ng panaginip ay bunga na ng alalahanin. Hindi lahat ng panaginip ay bunga ng kapaguran. Hindi lahat ng panaginip ay parang wala lang. Pero hindi natin alam. Minsan, yung panaginip pa lang yan ay ginamit ng Diyos para gisingin ka. Para gisingin tayo sa pagkakatulog, sa ginagawa natin na hindi tama. Para gisingin tayo. Kaya, mahalaga na yung palang panaginip na yan, mahalagang nasasabi mo. Minsan may mga panaginip ka, namatay si ganito, nagkasakit si ganito. No? May mga ganun palang klaseng panaginip. No? Ahead pala, pinakita na sa iyo ng Diyos kung ano lang mangyayari. So anong gagawin mo? Kung pinakita na pala sa iyo na meron na palang namatay, anong gagawin mo? Ahead of time. Sinasabi na sa iyo. Kailangan ahead of time, pinakita sa iyo ng Diyos, you need to bind them. Amen? Mamamatay siya, kailangan putulin mo yung spirit of death. Basagin yung spirit of death. Accident. No? Sickness and diseases. Patayin nyo, basagin nyo. Kaya di mo alam, nagsasalita.
At doon sa mga panaginip na yan, may mga tao talagang gifted dyan to interpret the dream. Pansinin niyo. Daniel 1 and 17. Sabi niya, binigyan ng Diyos ng 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahang panitikan at agham. Bukod dito, pansinin niyo, bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng alin? Pangitain at panaginip. So meron siyang gift si Daniel to interpret the dream and the visions. Meron siya nun. Kasi yung dream niya, yung dream na yun, is heavenly dream. It's heavenly dream. Kaya kung may mga panaginip ka, no? Hayaan mong i-review sa'yo na Diyos kung ano yung kahulugan nun. Hindi mo pala alam. Hindi yun ipapahamak mo. O ipapahamak ng iba. O hindi pala alam, warning pala yun sa iyo. Hindi mo pala alam. Nagsasalita na sa iyo. Pangalawa, how? Yung kanyang paraan to speak. Sometimes gumagamit siya ng hayop. Gumagamit siya ng hayop, no? Para kausapin ka. Ano yung mga hayop? Pusa, daga, aso, uwak. Hayop. Tingnan nyo to. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na mag-ahatid sa iyo ng pagkain. Si Prophet Elias, propeta si Elias, prophet yan ng Diyos. Pag nagsalita yan, parang Diyos. Pag sinabi na narinig ng Diyos, o sabihin mo ganito, sasabihin ng propeta na itong mangyayari at mangyayari yon. Ngayon, si Prophet Elias nag-declare ng curse sa bayan na yon. Ang sabi niya, magmula sa araw na ito, matutuyo ang lahat ng batis. Makakaranas kayo ng tagutom. Mararanasin niyo ang hirap. No? Kaya, nag-declare na yon. No? Bakit? Kasi nasasabi sa kanya ng Diyos. Sinabi niya yon. Nung sabi na yon, sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka na dyan. Dahil magmula sa araw na to, hanggang susunod na araw, matutuyo na yung batis na yan. Ngayon, pumunta ka sa lugar na yon. Yung batis ko, hindi pa yan matutuyo. Pero pagpunta mo roon, huwag kang mag-alala. Meron na kukuha na pinadadala para ikaw ay makainom at makakain. Nakukuha nyo? Meron palang mga hayop na minsan ginagamit ng Diyos para i-provide yung pangangailangan mo. O sometimes, kung uwak na to, ginagamit ito para mga ibigay yung kapahayagan ng Diyos sa buhay mo. Katulad itong propeta ito, sometimes ginagamit pala itong mga lingkod ng Panginoon para sabihin sa iyo yung mensahe ng Panginoon. I believe the Spirit of God is in this place. Amen. Alam niyo, sabi ko nga, ako, oh, glory to God. Jesus name. Yung Espiritu ng Panginoon mahalaga. Always I pray to God. Sinasabi ko, Lord, yung mensahe namin pare-parehas lang eh. Totoo lang. Paulit-ulit lang yung mensahe. Kailan nabubuhay yung mensahe ng Diyos? Kapag yung Espiritu ng Diyos nandyan. Kailan nagiging matapang ang preacher? Kapag yung Espiritu ng Diyos nandyan. Amen. Dahil alam niya, ang nagsasalita hindi galing sa Kanya. Alam niya, ang nagsasalita ay galing sa Diyos. Ginigising ang natutulog nating kaluluwa. Anak, nami-miss ko na yung fellowship mo. Nami-miss ko na yung tinig mo. Nami-miss ko na yung boses mo. Anak. Anak. Kailan mo pa ba huling kinausap ang Diyos? Hindi yung totoo. No? Baka nag-pray ka lang, thank you Lord, amen. No? Ingatan mo kami Lord. Baka ganun lang.
Pero talagang totoo, pero ba talaga yung ba talagang, Lord, I want to talk. No, gusto ko makipag-fellowship sa iyo. Naranasan mo ba yung habang nagpipray ka, umaamin ka sa Diyos, no? Hindi mo malaman may mga lumabas na kanta sa bibig mo? Na-experience mo ba yun? Merong melody of praise, melody of song na lumalabas sa iyo habang umaawit ka sa Diyos. At habang umaawit ka sa Diyos, nagbiminister ang Holy Spirit sa iyo. At makikita mo ang sarili mo. Parang kang nakalutang in the air while you're praying, while you're praising worship to God. Kaya tingnan mo yung mga anointed worship leader, mga anointed worship song. No? They will enjoy the presence of God. Kaya akala mo galing-galing pero hindi mo alam, no? May mga lumalabas sa bibig nila, wow, Lord. Yung mga bawat liriko na mga kanta talagang nagmi-minister sa puso ng mga tao. Kaya kapag minsan, nararamdaman ko yung init at alab ng paglilingkod sa Diyos. Yung paboritong kanta ni Pastor Moods, paborito ko rin yun eh. Alam niyo kung ano yun? Oh, here am I, oh Lord, my heart is all yours. I'm offering all to you. Whenever I may go, I'll be with you, my Lord. Forever and ever, I'll never let you go, for you are my Lord. Diba? Oh, here am I, oh Lord. Gamitin mo buhay namin. Kaya napakahalaga na hindi mo natin namamalayan na ang Diyos pala ay nangungusap sa iyo. Anak, no? Namimiss ko na yung tinig mo, yung boses mo. No? Church, wake up! Merong siyang gustong sabihin sa iyo, ini-ignore mo lang. Meron siyang pinapagawa sa iyo, ini-ignore mo lang. Natatakot ka na gawin, humakbang. Bakit? Kasi takot ka. You need to step in faith. Trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Makikita mo yung provision mo doon sa buhay. Kaya nga sabi na dito, no? Inutusan niya ang uwak. Kaya nga, merong isang pastor, no? Yung naging pastor namin, I think yun ay huling sahod niya mula sa kanyang trabaho. Sasakay sa bus, papunta ng Pampanga, narinig niya yung tinig ng Diyos. Nung narinig niya yung tinig ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, yung pera na yan, ay ibigay mo sa taong ito. Sabi nung tinig, mula doon sa lingkod ng Diyos. Napa-atras siya, napababa siya ng bus. At sabi niya, Lord, ibibigay ko itong pera nito, mayaman pa to sa akin. Kakapiragot lang itong pera na to. So, inignore niya yung tinig. Pangalawang tinig, aakit na naman siya. Sabi niya, ibigay mo yung pera na yan sa taong ito. Bigla na naman siyang napa-atras. Sabi niya, Lord, ikaw ba talaga yan? Na nagsasabi sa ibigay? Unang-una, kilala ko ang taong ito. Pangalawa, kasi nag-full-time na ako sa ministry. Gagamitin ko ito for business. Ano nang gagawin ko? Eto na ngayon. Third time, sasakay na uli siya papuntang Pampanga. Lalong lumakas yung tinig. Ang sabi ng tinig na narinig niya, ibigay mo yung pera na yan sa taong ito. Kung hindi mo maibibigay yung pera niya sa taong ito, gagamitin ko pusa, daga, aso para may provide ko yung kanyang pangangailangan. So, ibig sabihin, sampal yun sa kanya. Mas gagamitin ng Diyos yung aso, yung pusa, yung daga to provide their needs kesa na ikaw na tao. Hindi ba yung sampal? No? At alam nyo nangyari? Sinunod niya yung tinig ng Diyos. Pagdating doon sa bahay ng taong tinuturo niya, binigay niya yung pera. Hindi niya akalain, nung pagkabigay ng pera doon sa tao, ang sabi ng tao, praise the Lord. Buhay ka nga po talaga. Bakit? Kasi hindi niya akalain
yung taong yun ay nabunagin na. Takot siya kasi alam niya, kilala niya yung taong yun, kaya ayaw niya ibigay. Pero nung binigay niya, hallelujah, ginamit ng Diyos ang taong ito para may provide yung kanyang pangangailangan. At nalaman niya, yung taong ito, nabunagin na pala. Nakuha po ninyo. Kaya gumagamit ang Diyos ng tao para sagutin ang mga panalangin na meron po tayo. Amen. Pangatlo, at magtatapos na ako. And show great and mighty things. Gustong ipakita sa inyo ng Diyos, kung gustong ipakita sa atin ng Diyos na siya ay makapangyarihan. For with God, nothing is impossible. Because God is an all-powerful God. Gusto niya iparating yun, ipakita. Pag tumawag ka, walang bagay na imposible sa akin. Gagawa ko ng himala sa buhay. Gustong ipakita yun ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na imposible sa tao, nagiging posible sa Diyos. Napakaraming kwento niyan sa Biblia. If you believe, if you have faith, and receive it, gagawin din yun ng Diyos sa atin. Do you believe that? Kung naniniwala ka na yung sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin, dumawa ng himala ang Diyos sa kanila sa panahon ng Biblia, kaya din ng Diyos na gawin yun sa buhay mo. Dahil hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Yung Diyos ng Old Testament, yung Diyos ng New Testament, at yung Diyos ngayon ay isang Diyos. Meron ka bang pinagpipray ngayon? Meron ka ba? Have faith in God. Paniwalaan mo. No? Example lang po sa Bible, tapos na po ako. Si Hana, kilala niyo si Hana? Si Hana po, baog. Pagbaog, sarado yung matris. Hindi magkaanak. Matagal na silang mag-asawa, hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Kasi nga, baog itong si Hana. Then, sa kanyang pagkabaog, no, tawag nito, marami na kumukot siya sa kanya. Ang tagal niyo ng mag-asawa. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin kayong anak? Siguro yung mga tao nakaka-experience ito, hindi ko alam kung anong pakiramdam sa kanila. Ngumingiti na lang sa kanila, pero deep inside in their heart, may cute. Tama ba yun? No? Baka hindi pa binibigay ni Lord. Pa-check up kayo, baka meron sa inyo, may diferensya, bla bla bla. Ang daming mga suggestion, pero wala eh, sinadjust na namin lahat ng yun eh. No? Ginawa na namin lahat, wala pa rin eh. No? Pero, ang ginawa niya dahil nakakaramdam na siya ng depression, nakakaramdam na siya ng tawag nito, ng depression sa kanyang sarili, kalungkutan, o anumang meron sa kanya, nakakaramdam na siya yun. Kaya ginawa niya, tingnan ito. Nag-pray siya. Sabi niya, bisan matapos sila kumain sa silong, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Saan siya pumunta? Sa bahay ni Yahweh. Malungkot na pumunta at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay, nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Dahil sa kanyang kondisyon, pakinggan po ninyo ito, dahil sa kanyang kondisyon, siyempre, for how many years, baog siya at kinukutsa siya. No? Meron ng pambubuli. Hindi pa rin gumagaling-galing. Hanggang ngayon, ang tagal na yan. Hindi ka pa rin nagkakaanak. Hanggang ngayon, anak, hindi ka pa rin nagkakaanak. No? So of course, na ikaw nakakaramdam niya, nakakaroon ka ng depression. Kaya malungkot pumunta doon. Anong prayer? Buong pait na lumuluha. Buong pait. Sa English, no? Bitter. Alam niyo yung buong pait, alam niyo yung expression niya kung gaano kasakit yan. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Yung parang yung umuhugot dito yung sakit. No? At sabi dito, taimtim na nananalangin. Hindi makalabas ng mga
words. Dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, in-express niya yun in the altar of God, in the presence of God, in the house of God. In-express niya yun. Tuloy natin. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, umuwi sa Rama, sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Oh, hallelujah. Nakita niyo? After niyang mag-pray, nilabas na yung lahat ng meron sa kanya, yung bitterness niya, yung bitter heart niya na meron sa kanyang puso, no? At na-relieve siya after na sumamba sila. At sabi doon, habang sila nag-pray, dininig ng Diyos ang dalangin. No? Bakit? No? Dininig ng Diyos yung dalangin. After ng nanganak, ang sabi niya dito, 20, nabuntis siya. Baong siya eh. Nasinipingan, nabuntis siya. Dumating ang araw, nagsilang ng isang sanggol na lalaki si Samuel. Ang pangalan nito, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Hiningi ko siya kay Yahweh. Una, nalungkot, nag-pray, naglabas ng mga sentimento, de patatas, ng sama ng loob, na meron lahat ng meron sa kanya, umiyak siya bitterly. Experience niyo yun. Yung para pag naka-experience na ba kayo kapag nag-pray ho kayo, para nagpagbibitak-bitak, yung inyong mga balat? Naka-experience na ba kayo nun? Habang nakaluhod ka, umiiyak ka na para magpupugto ang hininga mo, para nagbabatak-batak itong mga balat mo. Na-experience ba yun? Sinasabi ko to because of my experience. Ang nagbibitak na nagpupugto ang hininga mo. At tumatagaktak yung pawis mo. Sa sobrang tindi ng intensity na meron ka na, Lord, give us Pampanga! Bigyan mo kami ng mga worker, Lord. Bigyan mo kami ng mga manggagawa. Para dali ng mensahe mo sa lugar na yan. Give us courage, boldness. I-share yung word. Nagbibitak-bitak. Miyak ka. Ay, di ako nawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ko ay buhay. Amen. Naniniwala ako hanggat meron nagpapatuloy nito, gagawin ito ng Diyos. Kaya anong nangyari? Dininig ng Diyos yung kanyang prayer. At anong pagdinig ng Diyos? Nung ibinigay, sabi niya, ibinigay yung credit. Hiningi ko siya kay Yahweh. Hindi niya inagaw yung credit. Magaling ako eh. No? Magaling ako eh. Dahil sa akin, kaya lumago yan eh. Kaya lumawak yan eh. Dahil sa akin eh. Ano yung credit? Hiningi ko yan kay Yahweh. Dahil kay Lord, kaya lumabas yan. Dahil kay Lord, kaya nanganak sila. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil tayo puno-puno tayo ng kaalaman. Kaya nanganak yan. Dahil binigay yan ni Lord sa atin. Dahil may nag-pray. Maging din sa ating pong mga buhay. Si Yahweh, ibigay natin yung credit sa Kanya. Siya yung magaling, hindi tayo ang magaling. Siya. Kaya po sa gabi ito, ito yung tanong, meron ka bang hinihingi kay Yahweh? Meron ka bang hinihingi? If you have faith in God, believe, and you will receive. Believe, and you will receive. Napakasimple, sabihin mo lang, yes Lord, I mean, I receive, I receive, I receive. Kaya yung pinagpipray ko, na magkaroon ng kahit konting negosyo lang, Lord, I receive. I receive. Ngayon, lumalaki gastos namin. Dahil meron na naman kami nabuksan na gawain ng Panginoon. Lumalaki expenses. Lord, I believe. Yung business na pinag-uusapan namin, kahit maliit lang, at alagang libo lang, makapagsimula kami. Kahit paano, makadagdag sa expenses para sa ministry. Amen. Amen. Meron ka bang hinihiling sa Diyos? Meron ka bang hinihiling?
ipakikita na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, He is a powerful God. If you believe. If you believe. Sige po, tayo tumayo.